Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik pong muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan kahit po naghihirap po ang ating bansa mga kabayan. Sana po maingatan po tayo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin. Samahan niyo po ako mga kabayan. Komentuhan po natin. Excuse me po. Isa na naman po nakakalungkot na balita itong mga nakarang araw. Sa kabila po ng lagana po na korupsyon, talamak na korupsyon sa ating bansa, pati ang ating ekonomiya ay sumasadsad at pati po ang ating mga reserve ay napakalaki po ang nawawala sa ating kapirahan, sa ating kagintuan. Ngayon na naman po, isa na naman po, ang Amerika po ay nagpahayag po na tatapyasan at talagang hindi na po tayo o mawawala na po tayo ng ayuda galing po sa Amerika mga tambay. Dahil hindi naman po tanga. Ang presidente po kasi ng Amerika ngayon ay hindi po bobo at hindi po tanga. At hindi lalong-lalong hindi po siya bulag, pipi at bingi ang presidente ng Amerika. Dahil alam niya po ang ating bansa ay talamak na talamak ang korupsyon at alam din po ng presidente ng Amerika na ang ating Pangulo ay may issue po na gumagamit ng droga. Hindi po magugustuhan ng Amerika yan para ang pera nila ay mawala lang po at mapunta di umano sa talamak na korupsyon. Hindi po bobo. Ang presidente po ng Amerika ay napakagaling pong negosyante. Businessman po ang Pangulo ng Amerika. Alam niya po ang nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. You know? Alam niya yan, nakita niya. Pati ang baka alam din po ng Pangulo ng Amerika ni si President Trump na pati ang ating reserve na ginto ay nawawala. Pati ang ating kaperahan ay naiistapa ayon kay dating Pangulong Duterte, di ba? At baka alam din ni President Trump na ang ginagawa po sa DepEd ng institusyon po ayon sa Vice President ay talamak po ang korupsyon sa DepEd. Di ba? Ngayon, tinanggalan niya po ng tulong o ayuda ang DepEd, mga tamay, ang ating edukasyon. Sa tingin nyo, hindi alam ni President Trump yan? Meron siyang embahada. Meron siyang embahada sa Pilipinas na nagre-report sa kanila, mga kababayan. Yan po ang nahita natin sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Nakatakdang mawalan po ang Pilipinas ng mahigit 4 na bilyong pisong tulong pinansyal para sa edukasyon dahil sa pagpapatigil po ng Estados Unidos sa pagbibigay nito ng foreign aid o tulong sa ibang mga bansa. Ito po ay ayon kay Education Secretary Sani Angara. Apektado nito ang ABC Plus Project for Early Grade Learning, ang Improving Learning Outcomes for the Philippines Project, at ang gabay na nagbibigay ng suporta sa mga mag-aaral na may pangangailangang espesyal. Nakatakda naman pong matapos ngayong buwan ang Alternative Learning System Tracer Study at Opportunity 2.0 Program. Sa isang liham na ipinadala niya kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, ipinabot po ni Secretary Angara ang pasasalamat ng Pilipinas para sa matagal ng pagsuporta ng U.S. Agency for International Development o USAID sa mga inisyatibo para pagbutin ang basic education sa Pilipinas. At ayon po kay Secretary Angara, hinihiling po ng Department of Education sa USAID na ipasa nito ang mga materyales ng proyekto na makakatulong sa DepEd sa paggamit ng mga resource at sa paghahanap ng mga alternative funds. Ibinalita rin niya na mas pabibilisin ng DepEd ang procurement ng mga libro para masigurong may magagamit ang mga estudyante pagpasok ng susunod na school year. Kita niyo ba mga tambay? Napakatagal na po ginagawa ng Amerika mga tambay. Yung tagal pong yan, na hindi po pinutol yan ni Pangulong Trump dahil naging Pangulo din po siya. Nung Pangulo po ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi niya po pinutol yung aid. Lalo po sa edukasyon natin, pagtulong. Nung ang Pangulo po, si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Di po ba? Ngayon po, hindi naman po tanga, bobo
ang Pangulong Trump, mga tambay, ang Pangulo ng Amerika. Yung sinasabi ko nga po, magaling na negosyante po yan. Bilyonaryo po yan. Baka trilyon na nga pera niyan, dolyar. Mga tambay, ganun po, katindi po ang utak niyan pagdating sa negosyo. Tapos, ang bansang Pilipinas, mga tambay, ano po nangyayari sa ating bansa? Wala nga pumapasok na foreign investment sa atin. Bagsak ang ekonomiya natin. Ang ating kaperahan, mga tambay, ating kagintuan. Tapos, alam ng President Trump dahil meron siyang embahada sa Pilipinas na updated sa lahat sa politika sa ating bansa. Ang korupsyon. Tapos, ibalik din po natin. Tapos, malalaman niya rin ang korupsyon sa DepEd, mga tambay. Di po ba? Sa bagong Pilipinas. Gaano kalalaki ang pera. At malalaman din po ni Donald Trump ang ginawa po ng budget ng 2025 na napakaraming blanco na biglang lumobo ang numero nung pirmahan na po yung blanco na hindi na po blanco nung pirmahan na ng Pangulo na SAGAA, yung General Appropriation Act na naging gago na po, mga tambay. Isang damukal na issue ng korupsyon, lalong-lalo na baka alam din ni President Trump yung ginagawang ng institusyon ng Kamara at Senado pagdating sa budgeting. Kontrolado lang ng iilan-ilang tao ang pera ng bansa. At baka alam din ni President Trump ang gawain ng mga politiko, lalo ang institusyon ng Kamara at Senado, na ang kanilang budgeting, hindi kasi katulad sa Amerika. Ang mga congressman at senador doon ay nagpapasa po ng mga resibo nila sa kanilang budget. Pati po pang taxi. Bagay, hindi naman po uso na taxi sa Amerika ngayon halos. Ang ginagamit na po ay Uber. Nag-u-Uber, saka naglilip. Kinukuha po ang mga resibo nito. Isinasubmit po sa kanilang COA. Ino-audit po lahat. Ang mga pera po ng mga congressman na ginagamit po nila taon-taon na pondo, hindi po uso doon yung ginagawa sa atin. Sa atin po kasi may special silang batas o rules na ginawa po ng dating Senador Pampilo Lacson na liquidation by certification lang po ang pwede po nilang ibigay sa COA. Hindi po uso-uso ang mga resibo. Baka alam din po ni President Trump yan. Natuklasan po ni SAS yan sa dating Pangulong Duterte, di ba? Kasi sa Amerika, lahat kailangan ma-audit, mga kabayan. Kaya po sa kanila, hindi talamak ang korupsyon sa Amerika. Hindi naman po mawawala ang korupsyon sa gobyerno. Pero sa atin, malala. Sobrang lala ang korupsyon sa atin. Saan ka nakakita? Mga congressman, gumagastos at kumukuha ng pera sa taong bayan. Walang mga resibo. Samantalang sa Amerika, na doon naman halos natin kinopya ang ating batas sa Amerika. Pero pagdating po sa mga politiko, ayaw kopyahin ng mga politiko natin ang ginagawa ng mga politiko sa Amerika. Bakit kaya? Sa Amerika kasi pati pangkain nila, mga kinakain po ng mga congressman at mga senador doon ay nakaresibo, mga tambay. Detalyado po. Sa Pilipinas, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi meron kaming rules, meron kaming batas na hindi nyo kami pwedeng i-audit. Kaya po alam ni President Trump yan. Kaya babawasan niya po, titigil niya. Tinigil, di ba? Nakita niyo, nakakalungkot, ano? Binawasan at mawawala na talaga ng bilyon-bilyon. Hindi bababa sa 4 billion. Napakalaking pera po niyan. Taon-taon po yan, mga babayan. Nakita niyo po. Kasi nakita ni President Trump na walang patutunguhan. Nakita niya siguro na walang patutunguhan ng pera ng Amerikano, ang pera ng Amerika, pagka binigay dito ngayon sa bagong Pilipinas, ang ayuda, lalo sa edukasyon. Dahil nga yung edukasyon pa lang, ayon na rin mismo sa Vice President, ay talamak po ang ginagawa pong corruption daw po dyan, sabi ng Vice President. Nilalagyan pa nga nila daw ng extraordinary yan. Billion ang nilalagay nila dyan
na extra para sa kanila mapunta daw ayon sa Vice President. Kaya po hindi po tangat, bobo at gago ang Amerika. Ngayon pa, ang Amerika, lalong-lalo ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump, ay galit na galit po sa addict, galit na galit po sa droga ngayon. Kaya nga po sinusudsud niya ang Amerika ngayon, lalong-lalo po ang mga nakapasok, mga nakapasok pong mga merong kaso ron, mga drug addict, mga drogista, mga drug lord, mga kriminal. Lalong-lalo po yung mga wala pong mga papel, mga nagti-TNT po ron, TNT. Di po ba? Pati nga po ang ating mga kababayan nadamay dahil po dito sa napaka-stricto pong ginagawa ng Amerika ngayon, lalo po sa pagsugpo po ng mga kriminal, kasama po mga drug lord, mga addictus. Kaya nga po hindi magugustuhan ng Pilipinas ngayon ang higpit ng Donald Trump dahil kasama po sa galit si Donald Trump sa mga addict. Addict po, paano po yun? Meron pong issue. Meron pong issue. Kalat na kalat po sa buong mundo na ang issue po ng ating Pangulo na gumagamit po ng droga. Ayon na rin po kay Kati Bina, kay Jonathan Morales, kay dating Pangulong Duterte. Sisama pa natin si Maharlika. Mga tambay, si Maharlika ay nasa Amerika. Baka nga yan baka nga si Maharlika meron ng video yan ng USB Baka isang araw mabalitaan natin meron na ring hawak si Donald Trump si President Trump ng USB ni Bongbong Marcos hindi malabong mangyari dahil si Maharlika ay nasa Amerika. Di po mga kababayan? Kaya po hindi po katulad ng dating nakaupo na si President Biden na talagang suportado po at hindi po pinabayaan, di ba? Sa katunayan nga, susuportahan pa nga tayo sa giyera kung natuloy ang giyera, di ba? Susuporta pa ang administrasyon po ni Joe Biden sa Pilipinas. Kaya lang ngayon, magagawa po ba ngayon ni President Marcos ngayon na magyabang at ipagyabang po na kayang-kaya nating maipaggiyera? Sa tingin nyo, matapang pa ba ang Pangulong Marcos ngayon sa pagdating po sa giyera? Samantalang tinatanggalan ka na ng ayuda. Sige nga, ngayon ka pa ba susuportahan yan? Lalo sa armas? Ang armas po, lalo ang nuclear weapon, mga pampasabog, ginagastosan po ng milyong-milyon dolyar yan. Negosyante po ang nakaupo ngayon. Magugustuhan po ba ng negosyante, lalo ang bansa nila? Ay kailangan din po nila ibangon ang bansang Amerika dahil nahihirap din po ang bansang Amerika lalo po nung nangyari po na italamak po ang giyera sa mundo. Kailangan po nila ibangon ang kanilang ekonomiya. Napakataas din po ng inflation nila, kakulangan sa trabaho at nagmamahalang bilihin mga kabayan. Kaya po hindi magugustuhan ng Pangulo ng Amerika ang puro giyera. Mga kabayan, kaya ngayon, ano pa kaya ang magiging tapang din ng Pangulo na may issue ng droga, na gumagamit ng droga pagdating sa giyera, mga kabayan. Sa bagay, hindi na naman yan nami-mention yan Hindi na po nababanggit ng Pangulong Marcos ang tapang ng giyera sa China, mga tambay. Ang binabanggit niya po ngayon ay puro paninira sa mga Duterte. Di ba? Idagdag lang po natin. Nakita niyo po, panahon ng kampanyahan. Nakita niyo po kung paano po banatan ang dating administrasyon. Pati daw po ang pera. Ang pandemya ay pinagkaperahan pa raw po ni dating Pangulong Duterte. Sako-sako raw po na pera ang nakuha raw po ni dating Pangulong Duterte sa pandemya. Hiyang-hiya naman tayo sa Pangulong Marcos. Samantalang tayo ay nangutang ng baksin. Hindi naman po libre yan ng pandemya. At sa katotohanan, wala tayong pera, nangutang tayo para pambili ng baksin. Pero sa kagalingan ng isang Pangulong Duterte nung panahon niya, ay napakaliit na porsyento lang po ang namatay sa ating bansa. Hindi katulad ng mayayamang bansa na meron pang naimbentong gamot na baksin, ay milyon po ang namatay sa kanila.
Sa China, daan-daang libo ang namatay. Sa Europa, pero sa Pilipinas, nakakalungkot man po dahil mga kababayan natin ang nasawi. Pero yung numero po ay wala pang 100,000. I think mga 60 plus lang po ang sagaling po. Wala pa tayong vaksinon. Mahirap na bansa. Ganun po katindi ang utak galing ng dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo ngayon, isang bagyo pa lang, hirap na pong gampanan. Kumakamot na po ng ulo at nagtatanong ano ang gagawin natin. Ibang klase. Tapos, ay nako, titirahin mo ng titirahin ng dating Pangulong Duterte. Ikaw yung nakaupo ngayon. Nakaupo ka, sagutin mo lahat ng issue sa'yo, lalo-lalo na sa talamak na korupsyon. Yan ang sagutin mo, Mr. President. At sagutin mo rin, bakit ka tinanggalan ng tulong ng Amerika? Bakit? Bakit ka tinanggalan ng tulong ng Amerika? Lalo ang ating edukasyon. Di po ba? Pag nilagyan mo ng logic, bakit? Bakit ka tinanggalan ng tulong? May nakikita sa yung hindi maganda. Yun po yun. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi tinanggalan yan ng tulong sa edukasyon. Bakit sa panahon mo, nung maupo ang Donald Trump, bigla kang tinanggalan? Bakit? Talamak ba ang korupsyon sa bansa mo, Mr. President Marcos Jr.? Talamak din ba ang droga sa bansa mo, Mr. Marcos Jr., President Marcos? Talamak ba ang droga? Nagalit si Trump sa droga sa Amerika. Samantala sa bansa natin, talamak na talamak yata ang droga. Kamusta na rin kaya yung tunilada na nahuli? Di ba? Yung nahuli po nila. Di ba? Kamusta na kaya yon? Ano na kaya nangyari? At ano na kaya nangyari sa mga drug lord na hinahabol nila, mga kababayan? Kaya po, mga kababayan, nakakalungkot man. Pati po ang Amerika, natutuklasan na po at alam na po yata ng bansang Amerika ang laganap na korupsyon sa ating bansa. At ang issue po na gumagamit daw po ng droga ang Pangulong Marcos. Ayon na rin po yan kay Kati Binag at dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot po. Marami na rin po yatang alam ang Pangulo ng bansa ng Amerika. Kaya po, kawawa po tayo. Nagkaroon po tayo ng mga leader na sinasabi nga po ng mga Pilipino, ang leader po natin sa bagong Pilipinas, magmula sa ibaba hanggang sa itaas, dire-diretso at puro korap daw po. Puro korap daw po. Magmula sa baba hanggang itaas ay puro korap sila daw lahat. Halos, hindi naman lahat. May natitira pa naman maliit na porsyento. Baka may natitira pa dyan ng mga 5%. Yung 95% na politiko ay corrupt. Di kaya? Nakakalungkot, mga kabayan. Kaya po, ito po. Ulitin ko po, sa pagbabago po, at para po maimbestigahan na, at ang mga batas ay maipasa na, ang napaka-importante pong batas na kailangan na po sa panahon po natin ay maisabatas na po. Ipapasukin po natin ang partido po ng PDP Laban, ang PDP Laban po ni dating Pangulong Duterte. Siguraduhin po natin makapasok, mga kababayan. Kasi po, para po ang napaka-importanting batas, lalo po ang batas po ng bitay para sa kanila, sa mga politiko. At syempre po, ang drug test po para sa mga politiko. Kailangan po maisabatas po yan, mga kababayan. Kasi pati bansang Amerika, nagdududa na po sa ating bansa. Tinanggalan po tayo ng limpak-limpak na salaping ayuda dahil po sa korupsyon siguro. Alam ng Amerika, laganap na korupsyon, laganap na droga, laganap na krimen, napakasama na ekonomiya, lagapak, napakalakataas na inflation dahil sa korupsyon. Ano ang aasahan natin, mga tambay? Lalo-lalo na may Pangulo pang may issue ng droga. Nakakalungkot. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At muli po, bago po tayo magtapos,
Huwag po nating kalimutan, sa 20 Congress, ang mga senador po natin ang makakatulong po sa pagbabago, lalo po sa batas na dapat maisabatas ang drug test at ang bitay para sa lahat, lalong-lalo para sa kanila, mga tambay, sa mga politiko na korap. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.